Yan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako at magta-tarot card reading. Yan. At ang ating topic ngayon ay kung sino ang makikipag-ayos sa inyo. Maaaring ito ba ay kaaway ninyo o ano man mga kapatid, ito ba ay kaaway, nakagalit mo, nagkatampuhan. Dito natin malalaman mga kapatid kung sino ang gustong makipag-ayos sa inyo. Cut natin ang tatlo. Yan. At pipili tayo ng 13 mga kapatid. Pili tayo ng 13. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13. Ayan ang mga kapatid, ang ating napili. Yan. Sino ang makikipag-ayos sa inyo? Yan, 13. Yan ang itong baraha. Yan. Itong family niyo ay maaring ito ay mga kapatid, ito ay dating nasira. Yan. At may taong gustong makipag-ayos sa inyo upang mabuo ang inyong pamilya. Ayan po ang mensahe ng taong ito na gustong makipag-ayos. Maaring isa sa inyong partner ay nagloko at na-realize niya siguro na mali ang kanyang ginagawa at gusto niyang buuhin ang inyong pamilya, kaya gusto niyang makipag-ayos sa inyo mga kapatid. Yan. Ang pangalawa mga kapatid, itong taong ito, maaring ito ay naging kagalit mo, nakaaway mo, nakasagutan mo. Yan mga kapatid. At ito ay makikipag-ayos sa iyo at hihingi ng tawad mga kapatid. Ayan, maaring nakasagutan mo ito sa trabaho, ito ay nakaaway mo, o may kunting pinagtalunan lang kayo nang hindi kayo nagkaunawaan. Ayan po mga kapatid. Ang pangatlo mga kapatid, maaring ito ay ikaw ay ninakawan o ito ay nahuli mo mga kapatid at meron kang ebidensya, kaya ang taong ito ay gustong makipag-ayos sa inyo upang humingi ng tawad. Ayan mga kapatid, maaring nahuli mo ito sa akto na ito ay kinuhanan ka ng gamit, ninakawan ka ng pera o kung ano man. Yan. Itong taong ito mga kapatid ay gusto makipag-ayos sa inyo dahil na-realize siya na siya ay mali sa kanyang mga pinagagawa at siya ay natatrap sa kanyang ginagawang kasamaan tulad ng paninira at mga kapatid, paninira at pagpapahiya sa iyo at kung ano-ano ang mga ginagawa nitong sa iyo na hindi mabuti. Maaring ito ay makikipag-ayos sa iyo at hihingi ng tawad. Yan. Ito. Maaring may mga kaibigan ka dito na dating hindi kayo nagkakasundo, ay maaring isa sa kaibigan na ito ay gusto mabuo ang inyong friendship o ang inyong pinagsamahan dahil sa ginawa ninyang kasamaan mga kapatid. Gusto niyang maibalik ang maayos na pinagsamahan ninyo at mga kapatid, gusto niyang maibalik maayos at itatama niya ang kanyang mga pagkakamali na kanyang ginawa. Yan na kapatid ang kanyang mensahe na ang taong gustong makipag-ayos. Yan, makikipag-ayos ang mga taong na kasagutan mo o nakaaway mo dahil na-realize niya na kung sakaling hindi siya makikipag-ayos sa inyo, dahil ito ay nalulungkot mga kapatid, dahil tinitignan nito ang inyong magandang alaala o mga best memory na inyong pinagdaanan mga kapatid, kaya ito ay nakukonsensya
mga kapatid. Tuwing tinitignan niya inyong mga banding sa social media ito, makikita niya inyong mga picture na naging masaya kayo dati, ay ano mga kapatid, hihingi ito ng tawad sa inyong mga kapatid. Ayan ang kanyang ano mga kapatid, hihingi ito. Yan, makikipag-ayos ito mga kapatid, dahil ayaw nito na masisira ang inyong pinagsamahan, pagkakaibigan, at ang inyong mga pinagdaanan sa buhay. Yan. Ito mga kapatid, maaaring may isang tao dito sa inyong sa profesyon ninyo o sa inyong trabaho na naiinggit sa inyong trabaho, kaya ito ay naiinggit sa ikaw may talento. Yan, may talento ka sa may kakayahan ka, o meron kang galing sa pagtatrabaho, kaya minsan naiinggit ito sa iyo, dahil hindi ka nito basta-basta masabayan, dahil meron kang mga kakayahan na hindi niya kayang gawin, kaya ito ay naiinggit sa iyo. At na-realize niya na mali ang kanyang ginagawa sa kanyang ginagawang mali sa inyo, kaya ito ay mag-aano mga kapatid, makikipagkasundo ito sa iyo. Yan, makikipagkasundo ang taong ito sa iyo at hihingi ito ng tawad. Yan, at mag-ingat kayo mga kapatid, ay merong mga tao dito na makikipagkasundo sa inyo dahil alam nila na may naipon kayong pera. Yan, lalong lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yan mga OFW na makapapanood nito. Mag-ingat po kayo mga kapatid, dahil meron po kayong mga kaaway na makikipagkasundo sa inyo upang pag nakuha niya ng loob niyo sa inyo, ay kayo siguro ay hihiraman nito ng pera. Yan, o maaaring ito yung mga kabaag-anak ninyo. Ayan, dahil alam nila na may savings kayo o may mga naipon kayo dyan sa pagtatrabaho ninyo sa labas, kung kayo man ay OFW. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid, huwag kayong basta-basta magtitiwala, lalo na ay pag ito ay nakaalitan ninyo mga kapatid, dahil ang habol lang nito sa inyo, kukunin niya ang loob ninyo, tapos hihiraman kayo ng pera o kung ano man, maaaring ito ay kamag-anak. At pag nakuha niya na ang kanilang kailangan sa inyo, ay iitsapwera ka nitong mga taong ito. Yan lang ang ano ko mga kapatid sa mensahe, na may mga makikipag-ayos dito dahil sa kanilang intensyon o sariling interes sa buhay. Yan po. At ano ito mga kapatid, mayroong makikipag-ayos din dito gawa nung siya ay natatakot o nadidepresya o nakukonsensya sa kanilang mga ginagawang kasalanan sa inyo. Maaring ito ay magtapat ng kanilang kasalanan, dahil ito ay nakukonsensya o kung paano niya sasabihin ng diretsahan sa inyo o ng dahan-dahan, dahil maaaring pag ito ay sinabi niya sa inyo, baka kayo ay magalit sa kanya o iwasan ninyo siya sa ganyang ginawang kasamaan sa inyo. Kaya nadidepress ito mga kapatid, na gustong makipag-ayos ito. Hindi ito makakatulog dahil sa kanyang konsensya sa kanyang ginagawa, kung sino man ang may atraso sa inyo nitong taong ito. Yan. Ito naman mga kapatid, yan ay may isang maaring ikaw ay ma-promote sa isang trabaho. Yan, dahil ikaw ay nakitaan ng maganda at porsigido sa inyong trabaho, maaring ikaw ay ma-promote yan ng inyong boss, kaya ikaw ay ito mga kapatid, ipopromote ka nitong iyong boss kung ikaw may trabaho. Yan, lalong lalo na kung kumpanya, yan, kung may company o kung ano man ang inyong mga ginagawa sa inyong trabaho na marangal mga kapatid, mapopromote ka dito dahil nakikitaan ka ng inyong amo ng
abilidad sa pag ano na ikaw sa pagtatrabaho na ikaw ay porsigido. Yan. May makikipag-ayos din dito mga kapatid sa inyong pamilya na ito ba ay iniwan ng kanyang, kunyari yung ang babae ay iniwan ng lalaki dahil ito ay naanakan. Ayan, makikipag-ayos itong lalaki na ito, o ang babae iniwan yung anak niya sa lalaki o iniwan ito, makikipag-ayos ang isa dito sa magpa-partner na ito dahil na-realize niya na mali na iwan ang kanyang pamilya na hindi buo. Ayan, kaya bumalik itong isa sa magkasintaang ito upang ayusin at hingi ito ng tawad dahil mali ang kanyang ginagawa sa pagloko sa isa sa kanila, at ito'y iwan at mga kapatid, dahil tinakasan nito ang responsibilidad at obligasyon sa kanyang pamilya. Kaya na-realize ng babae o lalaki na mali ang kanyang ginagawa, kaya bumalik ito upang itama ang kanyang pagkakamali. Yan po mga kapatid. Yan. Ito pong ninyo mga kapatid, kung kayo po ay may mga magpartner na hindi nagkakaunawaan o may kunting tampuhan, may kunting pagtatalo, ay muling mga kapatid, makikipag-ayos ang isa sa inyo upang maging maayos at bumalik sa dati ang inyong pagsasama o ang inyong relasyon. Ayan po ang mensahe dito. At merong last dito mga kapatid, yung last na mensahe. Ito mga kapatid ay gusto nitong tao na ito ay maayos ang kanilang pamilya at magiging masaya sila. Ayan, makikipag-ayos ito. Ayan. At merong dito mga kapatid, merong oras na dapat mong habulin kung ikaw man ay magtatrabaho. Yan ang mga schedule o kung ano man ang sa inyong oras. Yan, kung may kayo, ay pahalagahan ninyo ito mga kapatid para maging maayos ang inyong trabaho, maganda, at kayo ay makikitaan ng inyong OIC o amo ninyo na maganda ang inyong mga kapatid ng inyong pagtatrabaho, at ikaw ay mapopromote dito mga kapatid. At yung mga oras na mga tumatakbong oras ay wag ninyong sayangin dahil napakasayang ang opportunity. Ayan, kaya ang tinatawag na time is gold. Ayan po ang mensahe dito mga kapatid. At mga kapatid, yung mensahe na iyan, kung naka-resonate kayo ay mag-comment lang kayo sa sa YouTube ko at sa Facebook page ko mga kapatid. Ang yang makikipag-ayos sa inyo ay pwedeng mabuo ang inyong pamilya, pwedeng gustong makipag-ayos dahil kayo ay nagbangayan o may nahuli dito na pinagnakawan. Merong makipag-ayos dito na dating nagkasira ang mga magkaibigan, ay makikipag-ayos ito upang bumalik sa dati ang kanilang ang pinagsamahan mga kapatid. At may mga pamilyang nasira dito na makikipag-ayos at gustong mabuo. Ayan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. May paparating na pasyente. Ayan.